si Danizel Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, NSC nilinaw na kusang loob ng Amerika na magpadala ng sundalo sa Western Command. Tingog Party List Representative Jude Asidre, binusisi ang pinaglaanan ng OVP funds. PBBM pinag-aaralan ang pagpataw ng clemency kay Mary Jane Veloso. Barangay officials papayagang mangampanya, ngunit mananagot kung sakaling magkaroon ng lapses. Bacolod City napiling host ng Italian Food Org para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Gilas Men undefeated pa rin sa Group B ng FIBA Asia Cup qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa ating unang balita ngayong gabi, nilinaw ng pamahalaan na kusang loob na idineploy ng Amerika ang ilang mga sundalo nito sa Western Command dahil makatutulong umano ito para sa pagtataguyod ng maritime domain awareness. Para sa detalye, narito si Francis Yudique. Nitong kamakailan lang ay kinumpirma ni United States Defense Secretary Lloyd Austin III na magpapadala ito ng mga Amerikanong sundalo sa Western Command. Partikular na mapapabilang ang mga naturang sundalo sa itinatag ng AFP na Task Force Ayungin. Paglilinaw naman ng National Security Council, internal arrangement o sariling kusa na nagkaloob ng sundalo ang Amerika sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni National Security Council Advisor Eduardo Año na aniya ang suporta ng US troops ay makatutulong sa pagpapaigting ng maritime domain awareness ng bansa. Paggigit pa niya, walang direktang partisipasyon ang mga Amerikano sa operasyon ng BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, Western Command pa rin ng AFP, katuwang ang Philippine Coast Guard, ang mamamahala sa naturang operasyon. Wala rin namang aniyang masama sa deployment ng mga Amerikanong sundalo dahil parte naman umano ito ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na technical assistance ang tulong na maibibigay ng mga sundalong Amerikano na nakadeploy sa Western Command. Partikular na matutulungan umano ng mga naturang sundalo ang pagbibigay kaalaman sa Command at Control Fusion Center ng WESCOM. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang malungkot at sensitibong balita na sawi sa pamamaril ang magkapatid na Filipino-American na sina Christine Asaka at Javi Makindang, kabilang sa 4 na biktima ng umano'y gun violence sa loob ng isang bahay sa Lancaster City, California. Kabilang sa napatay sa pamamaril ang fiancé at partner ng parehong Pinoy, pati na rin ang kanilang 4 na alagang aso. Nakaligtas naman sa naturang insidente ang batang babae na edad 16 na taong gulang lamang. Hindi pa tukoy ang motibo sa naturang pamamaril at wala pa umanong naarestong sospek. Hustisya naman ang pagsamo ngayon ng mga kaanak ng mga biktima. Inirekomenda naman ng Department of Health o DOH na taasan ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth ang package rate para sa mga pasyente na nangangailangan ng kidney transplant. Pahayag ni Kalihim Teodoro Herbosa, sa pamamagitan ng benepisyong ito, mababawasan ang gastusin ng pasyente. Para sa kaalaman ng lahat, ang Z-benefit para sa kidney transplant ay nasa 600,000 piso pa rin mula noong taong 2012. Dagdag pa ng kagawaran, mas pinapabuti pa nila ang benepisyong ito kasabay ng pagkontrol ng bilang ng mga may diabetes at hypertension upang hindi na magkaroon ng pasyenteng nangangailangan ng kidney transplant. Bunsod ng matinding pagkabahala, si Tingog Party List Jude Asidre sa kamakailang pagdinig ay nagsiyasat ng confidential funds ng OVP at DepEd. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy.
Nagpahayag ng matinding pagkakabahala si Tingog Party List Representative Jude Asidre ng paggamit ng 500 million peso confidential fund ng Office of the Vice President o OBP at 150 million pesos na confidential fund ng Department of Education o DepEd sa isang pandinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa kanyang interpellation, tinanong ni Asidre sa Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng OBP, ukol sa pagtatalaga ng Special Disbursing Officers na sina Gina Acosta at Edward Paharda. Dito inamin ni Lopez na walang konsultasyon sa kanya ukol sa kwalifikasyon ni Acosta para sa naturang posisyon at ang direktang pagtatalaga ay galing mismo kay BP Sara. Matapos nito, binunyag ni Asidre na walang isang bahagi ng 500 million peso fund ang napunta sa socio-economic programs para sa publiko ayon sa pahayag ni Lopez. Aniya ang kawalan ng malinaw na plano sa paggamit ng pondo na maaaring nagamit para sa mga pangunahing pangailangan tulad ng armchairs, libro at laptops para sa mga guro at mag-aaral. Dito binahagi ni Asidre ang kaugnayan ng mga pangunahing tauhan ng OBP sa dating administrasyon ng Davao City na nagkaroon ng kontrol sa malaking bahagi ng pondong kumpidensyal. Sa kanyang pahayag, hinimok ni Asidre ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon upang masagot ang tanong ng sambayanan kung saan inilaan ang confidential funds. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ramdam na ang malamig na simoy ng hangin sa extreme northern Luzon habang easterlies naman ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Partikular na nararanasan ngayon ng Batanes at Babuyan Islands ang malamig na klima dulot ng amihan. Habang nasa Caraga, Davao Region, Southern Leyte, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa naman nakakaapekto ang easterlies. Susunod sa News Force. Senador Risa Hontiveros nagbabala sa mga opisyal ng gobyerno na nagtatago sa mga pogo. PNP paiigtingin ng kampanya laban sa iligal na droga. PBBM pinag-aaralan ng pagpataw ng clemency kay Mary Jane Veloso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang balitang makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso, pinag-aaralan na umano ng pamahalaan ang pagpataw ng clemency sa kanya. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na paglilinaw pa niya, walang balak ang pamahalaan na bitayin si Veloso. Si Veloso ay 14 na taong nakulong sa Indonesia na nakatulan din ng death row, ngunit napigilan ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Bagamat ipinagbawal na ng tuluyan ng Pangulo ang pogo sa bansa, naglipa na pa rin umano ang operasyon ng mga ito. Ayon sa isang mambabatas, mayroon umanong tumutulong sa mga ito na magtago sa mga otoridad. Makibalita kay Francis Riudique. Hulyo nitong taon nang ipagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa State of the Nation Address o SONA ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ito ay matapos ang ilang mga insidente ng human trafficking, sexual abuse at iba pang krimen sa loob ng operasyon ng POGO. Ngunit nitong kamakailan lang, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros na posibleng nagtatago ang operasyon ng mga POGO. Aniya nagpapanggap umano ang mga ito na mga Business Processing Outsourcing o BPO companies nang maging legal. Ganito umano ang payo ng ilang mga government officials sa mga POGO. Ngunit ayon kay Hontiveros, ang mga ulat na ito ay walang nabanggit na mga pangalan ng mga naturang opisyal. Kaya naman sentimiento ng senador, umaasa siyang hindi pinapaboran ang mga ganitong insidente ng kamakailang inilabas na executive order na pagbabawal sa POGO.
Matatandaang sinabi ni Hontiveros na may butas umano ang nasabing EO kung saan di malinaw kung exempted ba ang mga kasino pati ang resorts na may kasino. Paglilinaw naman ni Pangulong Marcos, walang butas ang nasabing EO at iginiit na basta't pogo ang klasifikasyon ay bawal ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Mainit na tinanggap ng mga residente ng Naga si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Jesse Robredo Coliseum para sa Tabang Bicol Tindog Oragon Relief Initiative, kung saan libo-libong pamilya ang nakatanggap ng tulong. Kasama ni Romualdez na House Appropriations Committee Chair Representative Zaldico at Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado sa pamamahagi ng 125 milyong tulong pinansyal, 1,000 kilong bigas at housing materials para sa 50 pamilya. Umabot sa mahigit 25 benepisyaryo ang natulungan sa relief operations na isinagawa sa Naga City. Umabot naman sa halos 2 milyong FFPs na ang naihatid sa iba't ibang lugar sa bansa na lubhang naapektuhan ng magkakasunod-sunod na bagyo. Narito ang kabuuang ulat. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang pamamahagi nito ng family food packs o FFPs sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo ay umabot na sa halos 2 milyon. Ito'y matagumpay umano na naipamahagi sa iba't ibang lokal na pamahalaan matapos na lubhang tamaan ng magkakasunod-sunod na bagyo na pinangalan ng Christine, Leon, Ophel, Marce, Nika at Pepito. Sa kabila nito ay tiniyak ng DSWD na nagpapatuloy ang isinasagawang prepositioning ng FFPs sa major production hubs nito sa lungsod ng Pasay at probinsya ng Cebu. Ayon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, nasa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsisiguro na sapat ang supply ng mga ipapamahaging tulong ng ahensya lalo na't sa oras ng kalamidad. Sa kasalukuyan ay nananatiling nasa mahigit 120 milyong piso ang standby funds ng kagawaran. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Malugod na ipinakilala naman sa naganap na groundbreaking ceremony ng kalihim ng Department of Energy o DOE na si Rafael Otilla ang bagong investment ng bansa sa sektor ng renewable energy. Ito ay may 3,500 megawatt solar plant kasabay ng 4,500 megawatt hour battery energy storage system na binuo ng Terra Solar Philippines Incorporated. Sa sandaling makumpleto ang proyektong ito ay magiging pinakamalaking single-site solar at battery energy storage system facility ng Pilipinas na magmamarka sa landscape ng enerhiya sa bansa. Ang proyekto ay matatagpuan sa Nueva Ecija at Bulacan na magsisilbing halimbawa para sa mga investments ng renewable energy sa hinaharap na magtutulak ng pagbabago at maglalagay sa Pilipinas bilang lider ng renewable energy market sa buong mundo. Sa ibang balita ay kasalukuyang pinaplansya na ng PNP ang makataong pamamaraan ng pagtugis sa mga iligal na droga. Panoorin ang buong ulat. Sa makabagong estratehiya ng Philippine National Police o PNP kontra iligal na droga, ay binigyang diin nito na magiging makatao ang pamamaraan ng ahensya. Sa ilalim ng Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 to 2028 ng PNP, tiniyak nito na hindi hakantong sa patayan ang nasabing kampanya. Pagpapaliwanag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang isinasapinal na makabagong estratehiya ay sumailalim sa masusing pag-aaral na isinagawa ng ahensya upang tiyakin na magiging epektibo ito. Bahagi rin sa layunin ng PNP ang pagbibigay halaga at pagkilala sa sakripisyo ng kapulisan na pagserbisyohan ang publiko. Bukod dito, ito rin umano ang hakbang tungo sa mas ligtas na komunidad at malaya sa droga na bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network.
Inanunsyo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA nitong Huwebes ang pagsulong ng Technical Vocational and Education o TVET Center sa Clark, Pampanga. Katuwang ang Clark Development Center sa ipapagawang establishmento ng TVET Innovation Center na pinondohan ng Asian Development Bank. Layunin nitong magbigay ng mga programa sa pagsasanay na nag-aalok ng mga pasilidad tulad ng Intelligent Warehousing Energy, Electronics and Robotics Laboratories, Fabrication Workshops at Incubation Spaces sa mga magsisimula pa lamang. Dagdag pa ng TESDA, alinsunod ito sa kanilang pangako sa mga Pilipino na pataasin ang kakayahang magtrabaho at pagiging produktibo. Samantala, pinapayagan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga barangay officials na makilahok sa pangangampanya ng mga kandidato para sa susunod na halalan. Sa kabila nito, hindi pa rin maaring makampante ang mga opisyales dahil mananagot umano sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG sakaling makagawa ng lapses ukol sa mga panuntunan ng kampanya. Di ni COMELEC Chair George Garcia, maaaring ang paglabag na ito ay hindi maituturing na election offense, ngunit maaari pa rin silang madisciplinary action at humarap sa naaangkop na batas. Magsisimula ang kampanya sa susunod na taon, buwan ng Pebrero at Marso na inaasahang tatagal hanggang ika-10 ng Mayo 2025. Susunod sa News Force. Salamat Mabuhay Program nagbigay pugay sa mga retiradong lingkod bayan. Bacolod City napiling host ng Italian Food Organization para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Makati, inumpisa na ang Christmas lighting sa lungsod. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Opisyal nang itinalaga ng isang Italian food organization ang Pilipinas para mag-host ng kauna-unahang Terra Madre Asia Pacific na gaganapin sa Bacolod City sa susunod na taon. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Isang milestone na naman ang naabot ng Department of Tourism matapos mapili ng Slow Food International na maging host ang Bacolod City para sa kauna-unahang Terra Madre Asia Pacific na gaganapin sa buwan ng Nobyembre sa susunod na taon. Ang anunsyo ay formal na ipinahayag sa pagdiriwang ng ikalawang edisyon ng Terra Madre Visayas Leg na ginanap nitong Huwebes sa Bacolod City, Negros Occidental. Ang slow food ay isang pandaigdigang kilusan sa mahigit 100 bansa na layong isulong ang pagkakaroon ng mabuti, malinis at patas na pagkain para sa lahat habang binibigyang diin ang epekto sa kultura at kapaligiran ng pagkain. Habang ang Terra Madre naman ay isa sa mga inisyatibang itinatag ng slow food upang ipagdiwang at kilalanin ang mga tradisyonal na kultura ng pagkain at pinapalakas ang ugnayan at relasyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagkain. Samantala, binibigyang diin ng kaganapang ito ang pangako ng Department of Tourism sa ilalim ng pamumuno ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na binigyang prioridad ang turismo sa pagkain at gawing global gastronomy hub ang Pilipinas. Kabilang dito ang pagtataguyod ng mga prinsipyo ng slow food upang mapanatili ang turismo, gayon din ang maiangat ang mga lutong Pilipino sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa rito ay may tataguyod din ito ang sustainability ng mga likas na yaman at pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya ng bansa. Ang pag-host ng Terra Madre Asia Pacific ay kumakatawan sa isang hakbang tungo sa pagsasakatuparan ng pananaw ng Administrasyong Marcos sa Pilipinas bilang isang destinasyon sa pagluluto.
Kaugnay nito ay lubos naman ang pasasalamat ng mga local government executive ng DOT sa pamumuno ni Secretary Frasco para sa pagsisikap nitong isulong ang turismo sa Negros Occidental. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Tumungo nitong Webes sa Barangay Ugong sa Valenzuela ang programang Bayanihan sa Barangay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ilang mga opisyal ng barangay at kawani ng ahensya ang nagtulong-tulong sa paglilinis at pagsasaayos ng lugar, gaya ng paghuhukay ng mga estero at kanal, paglalagay ng mga traffic signage, maging pagpipintura sa mga pedestrian lane. Layunin ng programa na mapalawig ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran sa bawat barangay sa Metro Manila, kung saan kasabay nito ay idineploy din ng MMDA ang mobile materials recovery para maipamalit ng mga residente ang kanilang recyclables sa mga grocery items ng programa. Programang Salamat Mabuhay, nagbigay pugay sa mga retiradong lingkod bayan ng bansa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez. Para sa detalye, narito si Jade Buhoy. Pinarangalan ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 28 retirado mula Hulyo hanggang Disyembre nakaraang taon sa seremonyang Salamat Mabuhay. Isa sa mga kinilala ay si Deputy Secretary General Engineer Floro Banay-Banay ng Engineering and Physical Facilities Department o EPFD. Sa nasabing programa ay pinaabot ang pagbati sa mga retirado sa kanilang mga serbisyo para sa bayan. Pinasalamatan din at pinapurian ang kanilang dedikasyon sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga mambabatas sa Kamara. Tiniyak din dito ni Romualdez na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga retirado, kabilang ang pagbibigay ng mga healthcare benefits tulad ng mga regular na empleyado. Bahagi nito, hinimok din niya ang mga retirado na ipagpatuloy ang paglilingkod sa kapwa sa kanilang mga bagong tunguhin sa buhay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinailawanan ng lungsod ng Makati ang makulay na Christmas decorations sa Makati Post Office, Ayala Avenue. Ito'y pinangunahan ni Mayor Abby Binay, Vice Mayor Monique Lagdameo, Congressman Luis Campos, Congressman Kid Peña, at ng mga City Councilor. Ang pailaw ng Makati ay nagsisilbing inspirasyon ng pagkakaisa upang madamarin ng mga residente at bisita ang diwa ng Pasko ngayong papalapit na ang buwan ng Disyembre. Napatumba na ng Gilas Pilipinas men's team ang world number 22 New Zealand sa kanilang historic campaign. Kaya't nananatili pa ring dominante ang pambansang koponan sa Group B ng kompetisyon para sa kanilang 3-0 standing sa Window 2 ng FIBA Asia Cup qualifiers. Princess Castro para sa kabuuang kaganapan. Nananatili pa ring undefeated ang Gilas Pilipinas men's basketball team sa ilalim ng Group B ng FIBA Asia Cup qualifiers matapos madaig ng pambansang koponan ang world number 22 New Zealand sa score na 93-89 sa kampanya nitong Huwebes sa Pasay City. Ika nga ay curse broke ang naging resulta ng laro dahil sa matamis na poste ng Gilas ang pinakamalaking upset laban sa Tall Blacks dahilan upang manatili sa unbeaten 3-0 score sa kartada ng Window 2. Star player ng game ang power forward na si Justin Brownlee na nakapagtala ng 26 points, 11 rebounds, 4 assists, 2 steals at 2 blocks. Kumubra naman ang center position na si Kai Soto ng triple-double sa 19 points na tala nito sa 8 of 14 shooting mula sa field, 10 rebounds at 7 assists kasama ang isang steal at isang pares ng blocks. Bukod kina Soto at Brownlee, nakapagdagdag din ng punto sina Scottie Thompson at Dwight Ramos. Samantala, nilamangan naman ni Chris Newsome ang huling quarter sa 91
81-84 na score sa natitirang 1 minuto at 9 na segundo ng game. Para sa latest score ng laro, kasama ng Pilipinas sa mga nagwagi sa pagsisimula ng Window 2 ay ang pambato ng Japan na umiscore ng 93, Korea 86, Taipei 85, China at Australia na kapwa nagwagi sa 101 points. Sa historic win na ito, malaki ang tsansa ng Gilas na manatiling manguna sa Group B at formal na makapasok sa Asia Cup kung ma-maintain nila ang winning momentum sa kanilang pagharap sa pambato ng Hong Kong sa darating na linggo alas 7:30 ng gabi sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Princess Castro nag-ulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, NSC nilinaw na kusang loob ng Amerika na magpadala ng sundalo sa Western Command. Tingog Party List Representative Jude Asidre binusisi ang pinaglaanan ng OVP funds. PBBM pinag-aaralan ang pagpataw ng clemency kay Mary Jane Veloso. Barangay officials papayagang mangampanya, ngunit mananagot kung sakaling magkaroon ng lapses. Bacolod City napiling host ng Italian Food Org para sa Terra Madre Asia Pacific 2025. Gilas Men undefeated pa rin sa Group B ng FIBA Asia Cup qualifiers. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force.